So mga sangkay, mayroon pong milagrong nangyari, no? At mismo ako, nagulat po ako sa balitang lumabas tungkol po dito sa ating mag-uusapan. Kung ano yan, talakayin po natin yan ngayon mga sangkay. But anyway, before tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Naku, ito na nga po. Marami magugulat ngayon mga sangkay. Kasi, ito yung balita. Nakaraan, mga sangkay, kahapon po ata yun, hanggang ngayon, nagkukumahog po yung mga driver. Talagang kailangan magpagas, magpalagay ng oil, magpa-full tank na kasi magmamahal na po. At inaasahan ko din po talaga yun na magmamahal. Hindi na po kailangan i-memorize yan kasi nga po, may gera, di ba? At ang umaharap sa gera, mga supplier pa po ng oil sa buong mundo, sila po yung nag-i-export. Tapos, nasa digmaan. So, natural mga sangkay, maaantala po talaga ang pag-i-export ng kanilang mga oil sa iba't ibang mga bansa. Ang Iran, mga sangkay, ay isa sa top supplier, top producer, at isa po sa nag-i-export ng oil sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ngayon, nasa digmaan. So, ano pa lang mga sangkay, ilang araw pa lang o isang linggo, 2 weeks before, sinasabi ko na, naku po, may mangyayari dito. Tataas ang oil nito, baka umabot pa ng 100 per liter. Kasi dahil sa digmaan. Yan nangyari po yan mga sangkay nung time na pumutok ang digmaan ng Ukraine at Russia. Naalala nyo yun? Umabot po ng nasa 100 pesos pa ata yun or almost 100 pesos yung oil. Per liter po yun mga sangkay. Sobrang sakit sa bulsa nun. So, ngayon mukhang mauulit. Yun po ang nangyari. Kaya nga po ang gobyerno natin mga sangkay, nag-alok na po sila, meron na pong programang gagawin, yung subsidy. Ito na po ay magiging nila mga sangkay. Kumbaga, ito na po yung hakbang nila para kung kahit papaano, yung mga tsuper natin, hindi po mahihirapan. Ito yung balita ngayon na ikinagulat ko. Ayon po dito, presyo ng langis sa world market biglang bumaba. Boom! Anong nangyari, guys? Ang inaakala ko, natataas, bumaba daw. Ano nangyari? Imbis na tumaas, bumaba pa. So why? Why oh why? O, diba? Nakakagulat yan mga sangkay sa gitna ng gera. Ako nga, sabi ko, alam nyo kapag si BBM, sa gitna ng gera, ma-maintain pa rin ni BBM yung mababang presyo ng langis. Sa Pilipinas, pambihira, kung may 3 pa akong kamay, sasaluduan ko siya ng ganun. Oh. Ang galing mo, Mr. President. Kung hindi naman, wala namang problema doon. Kasi nga po, yan po talaga nangyayari kapag may gera. Pero, ito mga sangkay ang naganap. No? Basahin po natin. Hindi ko pa po ito masyadong alam kung ano po ang nilalaman mga sangkay. Basta nakita po natin, bumaba daw po yung langis sa world market. Sabi po dito, bumaba ang presyo ng langis sa merkado sa kabila ng girian at tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito ang inanunsyo sa press briefing sa Malacanang ni Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garin, matapos ang pulong ng economic team sa Malacanang na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapanik na po sana no? May panic na po sana nagaganap. Kasi nga po, sabi nila, bababa ang tataas ang presyo ng langis. Ako nga, mga sangkay, niready ko na yung sarili ko. Alam na natin to. May gera, so alam natin kung anong mangyayari. Tataas ang presyo ng langis. Pero, ewan ko anong himala. Basahin po natin. Ayon kay Garin, mula sa $70 per barrel ay naging $69 ang presyo ng langis sa world market. At isa sa tinitingnan na nakapagpahupa sa presyo ay ang mga ipinahayag
ni United States President Donald Trump na magkaroon ng ceasefire ang dalawang naglalabang bansa. Okay? So, yung pala ang dahilan, mga sangkay. Kaya, kaya humupa, mga sangkay. Kumbaga, bumaba yung presyo ng langis dahil daw po doon. Ewan ko, mga sangkay, kung gaano ka realidad ito o gaano ka totoo, mga sangkay. Kasi, matindi din po talagang ginagawa ngayon. Yung role ni Donald Trump, presidente po ng bansang Amerika. Siya po yung tumatayong mga sangkay. Tatay na taga-awat eh. Do mga sangkay, minsan nagpaparusa eh. Kita niyo yung ginawa niya sa Iran, mga sangkay, di ba? Pinadalhan po ng B2, tawag po nila doon, B2 Spirit bombers. Kasi hindi po yung nadidetect eh. Para po siyang para po siyang espiritu na hindi po nakikita kahit anong gawing pang-detect ng mga kalaban na pinapasok, hindi po makikita. Napasok po yung Iran. Pinaulanan po. At ayun, yung mga nuclear sites po nila na warwar. Ngayon, after noon mga sangkay, doon naghiganti ang Iran, kinabahan ang lahat, baka magka World War III kasi nagkaroon na po ng bantaan yung ibang mga bansa. Kumalma ang bansang Amerika, hindi na po sila gaganti. Bagkus nawagan po ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Iran. So ngayon, ito lang tinitingnang dahilan mga sangkay kung bakit bumaba ang presyo ng langis. Kasi tayo mga sangkay, wala tayong kontrol sa langis. Kasi tayo man mga sangkay ay bumibili lamang po sa ibang bansa, yung mga nagsusupply niyan. Ngayon, sabi dito, ang recent report sa presyo, ayon po kay Garin, ng langis ay bumaba. Bumaba sa bigla. Grabe, nakakagulat to . As of yesterday, it was on high 70. Ngayon nasa 69, bumalik siya. Siguro dahil sa mga proclamations ni President Trump and all the ongoings in the conflict of Iran and Israel. Ito po ay hindi natin alam. Siguro daw, mga sangkay. Siguro. Pero, ewan ko kasi may duda po tayo na baka may ginagawa si PBBM na hindi po natin alam, mga sangkay. Kasi, malamang sa malamang, hindi po yan ipapaalam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano man yan. No? Kahit nga po yung Marcos Wealth, medyo nakakatunog na po tayo na mukhang may nangyayari na sa ating bansa. Sa dami pong programa ngayon mga sangkay ng pamahalaan. 'Di ba? Hindi na po yan kailangan i-broadcast. Pero sabi ko nga, pag nagawa ni BBM na ma-maintain na mababa ang presyo kasi sobrang baba ng presyo ng oil sa ating bansa. Sobrang lupit niya. Talagang mapapasaludo po tayo. Pero sa kabila ng magandang balita, sinabi ni Garin na inutusan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing maprotektahan ang mamamayan mula sa epekto ng oil price hike. Yan ang utos ng presidente. Dahil dito, sinabi ni Garin na nagpapatuloy ang pag-uusap ng mga opisyal ng Department of Transportation, Department of Agriculture at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang masiguro anuman ang mangyari ay handa pa ring magbigay ng subsidiya sa mga super operators, magsasaka at mga mangingisda. Grabe ang gagawin ng pamahalaan, no? Hindi naman masabi ni Garin kung kailan maibibigay ang subsidiya dahil ang DOTR at DA ang mamamahagi nito. Pero sa ngayon ay inaayos pa ang mga records at logistics para dito. So ayan mga sangkay, magandang balita ito, ano? Kayo ba mga sangkay, ano sa tingin niyo? Talagang si Donald Trump ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis? O may ginawa na namang milagro si BBM? Comment down below mga sangkay, no? Anyway, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.